Guys, tingnan nyo, sobrang lapit yung quality, yung shape, parehas na parehas talaga. Iba na talaga yung mga fake sa panahon ngayon, guys. Talagang gayang-gaya na. De, joke lang, guys. Hindi pa yan yung magandang klaseng fake. Kasi yung fake na yan, 300 pesos lang yan, guys. Meron pang mas maganda dyan. At ipapakita ko sa inyo yan dito sa video na to. Maraming manonood ng video na to, kaya iti-take ko na tong opportunity na to para magpasalamat sa lahat ng subscribers ko dyan. 12K, guys. Kung bago ka lang dito sa channel, welcome to HDF, the #1 Filipino men's fashion channel on YouTube. Mag-subscribe ka na rin kasi marami tayong videos dito sa channel. Mga Lazada, Shopee hauls. Yun lang. De, joke lang. Mga fashion tips, outfit ideas, marami pang iba, guys. Mapapanood mo na ang best Nike Air Force 1 video. Ito yung comparison natin ng fakest versus fake versus legit. Siguro nandito ka para malaman kung legit ba talaga yung Air Force 1 mo. Baka nabili nyo sa reseller or nabili nyo sa ukay, tas akala nyo legit. Kasi kadalasan, guys, akala ng mga tao basta galing ukay, legit na yung sapatos, pero hindi totoo yan, guys. So kung nandito ka para malaman yan, kunin mo na yung Air Force 1 mo at i-compare mo dito sa video natin. Pause mo muna. Siyempre, karamihan din sa mga manonood ng video na to ay nandito para malaman kung ano nga ba yung kaya ng budget nila. Kung yung fakest ba, yung fake, or yung legit na talaga mismong galing Nike. Lahat ng yan, malalaman nyo yung quality, yung price, sizing, at siyempre, guys, kung saan nyo makukuha, ilalagay ko lang lahat ng link sa description box. Simulan natin, guys, sa unboxing experience kasi lahat yan, iba-iba yung box, iba-iba yung laman. Actually, malalaman mo na agad box pa lang malalaman mo na kung legit. Yung fakest, guys, it comes with an orange Nike box and nakalagay lang siya sa plastic, guys, so don't expect too much kasi nga 300 lang yan. Kung gusto nyo makabili nito, wag nyo munang bilhan ng bigas yung pamilya nyo ng mga ilang araw. Kayang-kaya na yung 300 na yan. And nga pala, sa loob ng sapatos mismo, meron siyang cardboard insert na medyo manipis lang na covered with paper. Tapos meron din siyang nakakabit na blue-green na tag. Nakalagay dito, Chint stop, won't stop. CHNT. Next is yung box ng fake, which is yung sinasabi nila OEM, unauthorized authentic. Pero pare-pares lang naman kasi yan. Fake pa rin ibig sabihin yan. Pero alam ko may high quality kasing fake at may low quality. Ito sigurado guys, high quality fake na to kasi halos kaparehas yung laman. Pero sa box muna natin tingnan, guys. Yung box ng fake ay lighter in color. Medyo may pagka-greenish tint siya compared sa bluish gray ng legit. Tapos mas basang-basa, guys, yung mga white texts dun sa legit, yung logo, yung Air Force 1. And going to the size tag, guys, kabaliktaran naman, mas mababasa mo yung size tag ng fake compared dun sa legit. Yung legit, guys, kung napapansin nyo, nakalagay siya dun sa pinaka-kanto. Talagang corner na corner yung pagkadikit. Yung sa fake naman, medyo may spacing, guys. So i-check nyo na yung mga box ng Air Force 1 nyo kung legit. Kung medyo iba na, kung magtaka na kayo. And pag binuksan nyo, guys, very decent yung dun sa fake kasi halos kaparehas na rin siya nung legit. Ang pagkakaiba lang, guys, maliit yung paper niya. And kung napapansin nyo, again, guys, may greenish tint pa rin yung papel nung fake. Mas defined, guys, yung text ng AF1 dun sa fake kesa dun sa legit na very light lang. Pagdating naman sa loob, guys, yung fake, may tag siya na white na may Nike logo in orange. And again, may cardboard insert din tong fake. Pero mas sturdy na siya compared dun sa isa. While sa legit pair naman ay wala ka nang makikitang kahit anong tag sa loob. Yung insert naman niya ay hindi cardboard. Pure paper lang siya na naka-crumple. So, recycled paper siguro to. So far, guys, sa unboxing, anong balita sa inyo? Legit ba yan nakuha nyo? O naghihinala na kayo na baka fake? Now, guys, ito na yung pinakihintay nyo, yung sapatos na mismo. Pero bago ang lahat ng yan, kung nagugustuhan nyo yung video, i-like nyo na. Isang pindot lang yan, guys. Pagbigyan nyo na. Ang hirap gumawa ng video, nag-picture-picture, ginandahan ko yung edit. Tagal mag-edit, guys. Pero wala namang nagsabi sa akin na gawin to. Pero syempre, gusto kong makatulong sa inyo para makapag-decide kayo kung ano yung pwede nyong mabili. Now, let's go to the silhouette or yung shape or form ng shoes. Makikita nyo yan, guys, sa side view. And lalo sa back view, guys, makikita nyo talaga kung fake or legit. Tingnan nyo naman tong fakest natin, guys. Kung gaano kalaos yung likod. Parang walang structure. Medyo hindi pa pantay. Hindi pa pantay yung left and right side. So, kung ako sa inyo, kung balak nyo bumili nitong tig 300 na Air Force 1, ipunin nyo na lang yan. I-delay nyo na lang yung pagbili. Yung side view naman niya, guys, sobrang ibang-iba dun sa dalawa kasi parang flat siya. Maliit siya. Hindi siya katulad ng dalawa na bulky or parang chunky kasi nga chunky naman talaga yung design ng Air Force 1. Ito, guys, mukha siyang slim na sneakers. Sobrang gaan na rin niya, so malalaman nyo rin sa weight kapag binuhat niya. While, guys, yung shape naman ng ating high quality fake at legit, halos parehas. Sa side view, guys, hindi mo masyadong mahalata. Same with the legit one, guys. Talagang gayang-gaya na Chunky rin, mataas din. Yung sa back naman, guys, very decent na rin yung fake na to kasi talagang parang may structure na siya compared dun sa kanina, di ba? Parang ang lambot. Yung shape
shape niya matangkad din, pero guys, iba pa rin talaga yung structure nung legit. Iba pa rin yung shape. Mas slim siya tingnan sa likod. Compare nyo na lang guys, isa side to side ko yung tatlo para makita nyo yung difference kung gaano kalapit guys. Next na i-check natin guys ay leather quality. Yung sa fakest guys, parang hindi siya leather, plastic lang yata to. Kung i-zoom nyo guys yung leather niya, medyo parang smooth siya na may konting leather texture lang, tapos napakalambot. So, parang hindi siya tatagal ng gusto. Compared dun sa high quality fake natin guys, kapag zoom nyo yan, may makikita kayong pores na mga bilog-bilog. Same with the legit guys, parang ganun din halos. So, in terms of the leather quality guys, halos parehas na rin. So guys, pag prinis, parang halos walang pagkakaiba talaga. Grabe, parang parang medyo sulit to Pero malalaman natin guys, sa next na i-inspect natin yung panels. Ito yung mga design sa mismong shoes guys, yung mga layers, yung cut ng leather, shape ng Nike swoosh, mga butas. Makikita nyo guys, dito sa fakest natin, halatang halata kasi may mga siya. Yung pagkakat ng leather niya, may mga, alam niyo yun, yung mga parang triangle, yung tinatawag nilang widow's peak sa mga fake na sapatos. May mga ganyan talaga siya, yung mga hindi malinis yung pagkakat. Wala nang QA yung ganito Yung shape guys ng swoosh niya, decent naman, and yung mga butas niya parang tinusukan lang guys ng ng SIM ejector tool. Parang ganun lang, tapos pinalaki yung tinusok, tapos ginanon para medyo lumaki. Pero guys, ito na naman yung ating fake pair. Compare na natin direkta side to side dun sa legit. Yung panels niya, halos parehas yung shapes. Yung Nike swoosh guys, halos walang pinagkaiba. Pero kung mapapansin nyo guys, kung titingnan nyo, ito for the trained eye guys, yung mga talagang malulupit lang makakita nito. Mapapansin nyo, yung paneling nung legit, parang medyo may pagka-fluffy siya. Hindi ko sure kung magigets nyo yung explanation ko, pero parang medyo mas rounded siya, yung mga edges. Hindi ko ma-explain ng ayos pero mapapansin nyo yan Parang yung fake, medyo flat na flat yung itsura ng mga leather niya. Pero yung legit guys, medyo siya, medyo rounded. Yung mga butas naman guys, parehas na parehas siya. Talagang parang sa factory binutas. Hindi katulad nung kanina parang sarili sikap. And nga pala, yung tinutukoy kong widow's peak kanina, medyo may konti ka pang makikitang ganun sa panels nitong high quality fake natin. Pero konting-konti lang naman at magagawa nyo ng paraan. Stitching naman tayo guys dito sa fakest pair. Yung stitching niya dun sa leather, iba-iba. Meron siyang stitching na medyo mas mahaba. Tapos kung mapapansin nyo dito sa may swoosh, talagang parang ang iksi ng mga stitching. Ganun din yung stitching sa midsole. Parang iba-iba rin yung length. So talagang mahalata mo halatang halata. Dito naman guys sa fake pair natin, kung mapapansin nyo, medyo iba yung ginamit na sinulit. Parang medyo bluish compared dun sa legit na talagang white na white and high quality yung ginamit na sinulit. And yung sa midsole naman, yung sa legit guys, talagang pantay na pantay. Check na rin natin guys yung embroidery ng Nike logo sa likod kasi kasama yun sa stitching. Yung embroidery guys, itong sobrang fake, may mga extra talaga siya na mga tahe. May nagdudugtong pa dun sa air. Decent naman yung Nike and yung swoosh. While yung dito naman sa fake na isa, yung isang sapatos na natanggap ko, maayos. Yung isa naman medyo may nagdudugtong din sa air. While dito naman sa legit guys, sobrang ganda ng embroidery. Wala kang makikitang mga extra na sinulit. Now, let's go to the laces. Kasi guys, madalas, ito yung giveaway kung fake nga ba yung suot mo sapatos. Kasi pag tinignan nyo, halatang halata kapag yung sintas, mumurahin. Ganon din dito guys. Tingnan nyo yung fakest pair, yung sintas niya, sobrang nipis na sobrang puti na nagbo-blue. Isama na rin natin itong metal plate kasi yung Air Force 1 may ganyan. Nakalagay dito sa fakest AF182. Medyo manipis nga lang yung metal plate niya guys at shiny siya. Compare naman natin dito sa fake pair, yung sintas niya. Ganon din medyo low quality yung sintas guys. So dito na siya nagkaroon ng problema. Pero syempre, sintas, madali lang naman solusyonan yan guys Actually, ginawan ko yan ng paraan sa akin. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ginawa ko para maging realistic na yung sintas. Kasi yung sintas nito, low quality lang din, parang ang nipis niya. Tapos yung metal plate niya, ang nipis din guys. Pinalitan ko rin yan. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung pinampalit ko. Sa legit naman guys, sobrang premium ng quality ng sintas. Medyo mapapansin nyo, iba yung kulay niya. Parang medyo off-white yung kulay ng sintas. Compared dun sa dalawang nauna na fake, na puting-puti yung sintas. So medyo off-white, makapal, yung metal plate, medyo rounded yung edges unlike dun sa mga fake guys na parang matalim. Sa tongue guys, itong fakest pair natin, nakalagay Nike Air Max. Guys, Air Force 1 yung binili ko, pero bakit Air Max yung dumating? Tsaka shiny siya. Halatang halata talaga. Tapos sa likod, wala na siyang kahit ano. Plain lang din. Walang kahit anong stitching. Kung ano yung leather, yun na yun. Tapos wala rin siyang parang outline. Yun na siya. Compared dito sa high quality fake natin, yung Nike Air logo and yung Air Force 1, halos parehas guys. Puti rin siya. Yun nga lang ang difference. Yung sa legit guys, mas mababasa mo pa rin kahit white on white siya. And yung pagkakadikit, medyo iba. Pero yung sa likod naman ng tag guys, may mga sulat din na kung ano. While yung tongue naman guys, ganun din. May stitching din siya parehas. Mas fluffy yung sa legit. Mas comfortable
comfortable. And meron din siyang lining na tela. Ang main difference na nakikita ko dito sa dalawa guys, yung sa fake, medyo cream ng konti yung tongue compared dun sa legit na kung anong kulay yung tongue ng legit, ganun din yung kulay ng leather sa upper. Pero okay lang din naman kasi matatakpan din yan ng sintas. Now, let's go to the outsole. Ito guys, yung sinasabi ko kanina, halatang halata tong fake kasi ang nipis. Parang slim siya na sneakers. Pero meron din naman nakasulat na Air. Tapos may mga stars din siya na design. Pero malalaki yung mga stars niya. Hindi siya masyadong detailed. Yung itsura niya parang nagamit na. Kumbaga parang medyo pudpud na yung itsura dahil nga hindi siya sobrang detailed. While dun naman sa dalawa, yung fake natin, halos pares dun sa legit. Yung Air, yung line na yan. Tapos yung mga stars. Kasi yung mga stars ng legit guys, very detailed. While dun sa fake guys, hindi siya masyadong defined. Pero yung ibang textures guys, yung Nike logo sa baba, yung dalawang bilog na yan, parehas na siya. Going to the insole guys, ako hindi ko na tinanggal kasi hindi naman talaga ako nagtatanggal ng insole. Dito sa fakest, Nike logo na black. Dito naman sa fake and sa legit, sa right foot nakalagay Nike Air Force 1, sa left foot may nakalagay na 82. Ang difference naman nila guys, dun sa fake, talagang center na center yung pagkakalagay ng 82 and yung Nike Air. Pero dun sa legit guys, parang random lang. Parang in-stamp lang nila kung saan may stamp dun na. Yung 82, tinan nyo, medyo nasa gilid siya ng konti. Ewan ko kung ba't ganun. Siguro sinadya ng Nike yan. Pero syempre hindi naman importante yung insole kasi hindi naman yan kita. Pero in terms of comfort guys, halos parehas lang din yung softness niya. Actually, parang mas malambot pa nga itong nasa fake eh. Hindi natin masasabi. Malalaman natin kapag nasuot ko na matagal. Another one guys, sa comfort, yung ankle padding niya, yung sa may heel part. Yung sa fakest guys, medyo may padding din naman siya. Low quality foam lang yung ginamit and yung tela niya guys manipis. So parang mapupunit siya kapag tumagal. While dito naman sa fake and sa legit guys, again, i-compare na lang natin side to side kasi halos pares din naman. Yung foam niya guys at yung tela guys na ginamit din, parehas din. Hindi mo na talaga makikita yung pagkakaiba. And guys, lastly, size tag. Dun sa fakest, nakalagay siya dun sa tongue, which is ganyan yung karamihan, di ba, ng mga sapatos nasa tongue lang. Pero sa Air Force 1 guys, nasa gilid talaga yung size tag niyan. Pero wala naman problema sa akin yun kasi wala naman akong pakialam sa size tag dahil hindi naman yan nakikita. Sizing nga pala, kung may balak pa kayong bumili nitong fakest Air Force 1 na tig 300, I suggest you go one size up kasi maliit yung sizing nito kasi kadalasan talaga sa mga fake, maliliit ang sizing. Ako, I usually go with size 44 or size 10 US. Pero ito, nag-size 45 ako at sakto naman siya sa akin. Yun nga lang, maliit pa rin talaga yung itsura niya kasi slimmer yung silhouette niya. Dito naman guys, sa high quality fake and yung legit natin, I suggest you go with your true size. Saktong-sakto na yan guys. At kung gusto nyo malaman kung paano sukatin yung actual na size nyo, panoorin nyo yung last video ko kasi doon diniscuss kung paano sukatin yung paa. So based sa napanood nyo guys, ano yung bibilhin nyo? Yung fakest, yung fake, or yung legit? Kasi kung ako, basta link in the description box na lang guys. Ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano ko sinolusyonan yung dun sa fake pair ko, kung paano naging mas okay yung sintas. Bumili lang ako ng sintas from Lace PH. Actually marami to. Iba-iba yung kinuha talagang sintas para malaman ko yung pinakamaganda, pinakabagay at yung hindi masyadong halata. So I went with this one, yung off-white nila na Converse 70s premium laces. Kasi yung iba medyo iba yung kulay, medyo mas manipis. Pero ito guys, halos kapares na yung kapal. Yun nga lang dahil off-white yung color nito, medyo mas halata siya na medyo may pagka-cream compared dun sa nasa legit. Pero okay lang naman, at least very premium looking na rin yung sintas. And syempre guys, yung AF1 metal plate, ito guys, halos kapares talaga ng legit. Maiksi lang siya ng konti, tsaka mabigat din siya. Kung titingnan nyo ng malayo, hindi nyo na mahalata talaga. Kasi yung sintas talaga nag-improve. Yung length nga pala ng sintas na in-order ko ay 55 inches. And take note guys, iba yung pagkakasintas ng legit sa fake. So gayahin nyo na lang, under muna siya bago itaas. Mahirap i-explain pero i-post nyo na lang para makita nyo paano yung pagkakasintas. I guess that's it. Grabe guys, tong video na to nakakapagod gawin. Napaos na nga ako dahil sobrang dami. Pero kung nagustuhan niyo yung video, i-like nyo na at kung bago ka lang, again, mag-subscribe ka na. Sobrang dami pa nating videos dito sa channel. Dito pa lang, alam ko makakatipid ka na. Kasi hindi naman lahat ng tao afford talaga yung legit. Katulad dito. So, di ba 5.5 yung original na Air Force 1? Biro yung 5.5. Eh, yung minimum wage, di ba nasa 500? So, 11 days mong pagtatrabahuhan para makabili ka lang ng original na sapatos para lang maipakita na, uy, legit sapatos ko. Na-realize ko lang talaga na you should live within your means. Pero syempre, hindi ko naman pinopromote na talagang bili lang kayo ng bili ng fake. Kung afford nyo na
una guys, bumili kayo ng legit. Kung mayaman ka, alam namang bumili ka ng fake, di ba? Mayaman ka na nga. Pero kung naghihirap ka, tipo nagkukulang-kulang pa yung pera nyo sa bills, sa rent, huwag ka muna magpanggap at talagang bibilin mo yung legit kahit hindi mo afford. Tulad nitong high quality fake na AF1 na pinakita ko sa inyo, grabe. Okay na rin siya eh. Kung tutusin, okay na rin siya, hindi naman halata. Pero another lesson dito guys, halimbawa ang afford mo lang talaga yung tig 300, kung ito lang din naman yung bibilin nyo, tipid-tipirin nyo na lang ng konti yung pera nyo, ipon na lang kayo ng konti, makakabili na rin kayo nito. Kasi minsan yung akala mong nakatipid ka na, hindi. Mas nasayang pa yung pera mo kasi hindi mo alam after 2 months, 3 months, sira na agad. Tsaka ang importante guys, halimbawa meron ka ng high quality fake, wag mong ibebenta as legit. Kahit pa yan, sobrang lapit na sa original. Halimbawa yung pinalitan mo na yung sintas tulad ko, tapos magbebenta ka sa hindi marunong tumingin, tapos sasabihin mo legit, binenta mo ng 5K. Wag ganun guys. Wag tayo manloko ng kapwa. So ito, tatanungin ko yung mga nag-legit check dyan. Legit ba yung AF1 nyo or napatunayan nyo na fake? Kasi kung fake yan, tapos nabili nyo na presyong legit, patulpo nyo yan guys.